Thank you, Brother Clark, sa ating morning devotion. Magandang umaga po, mga kapatid. Isang magandang araw ng Panginoon sa atin. Bago tayo magtuloy sa ating Sunday School, let's come to the Lord in prayer. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, Panginoon, tunay nga na purihin po kayo sa umagang ito. Maraming salamat sa mga salita mo na naging paalala sa amin. At salamat sa inyong lingkod na ginamit para mapaalalahanan kami ng mga katotohanan na akma sa amin pong mga pinagdadaanan. Maraming salamat dahil pinaalala mo sa amin na even si Christ Himself ay dumanas at tinukso, yet without sin. Salamat dahil meron kaming Panginoong Jesucristo na siyang higit na nakakaunawa ng aming pong mga pinagdadaanan. And nawa nga, ang hamon sa amin ay patuloy na lumapit, patuloy na magtiwala sa Kanya. And salamat din, Panginoon, sapagkat sa araw na ito, muling magmi-minister si Christ sa amin. Hindi ang aming mga sarili ang sentro ng pananambahan, kung hindi ang Panginoong Jesucristo mismo. At siya rin yung nagsiserve sa amin through the preaching of your words, through fellowship, and sa lahat ng mga aspeto ng aming pong mga ginagawa sa aming pananambahan. May you forgive us, O God, sa lahat ng aming mga pagkakasala, and give us a heart that truly trembles before you, and truly a heart that humbles before you, O God. Help us, Lord, na mas makilala ka pa namin at mas tumatag pa kami sa pananampalataya sa iyo. Wala kami ibang hangad sa araw na ito kung hindi ang makita ang glory ni Christ at ang maluwalhati po ang inyong pong banal na pangalan. Samahan nyo kami sa aming pag-aaral at kayo ang magbigay ng karunungan, ng pangunguna ng banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Purihin ka, luwalhatiin, sa pangalan ni Jesus, ito'y aking dalangin. Amen. Tayo po'y magtutuloy sa ating pong Sunday School. Ating pinag-aaralan ay What is a Healthy Church? Brother Eric, parang naka-freeze yata yung monitor. Brad. Ayan. And so, bago yun, tayo muna ay magbigay ng credits again sa ating mga ginagamit ng mga resources. At yun yung ating mga pangunahing pinagkukuhanan, yung libro na What is a Healthy Church Member, at yung conversion na libro, at itong si David Wells sa kanyang Turning to God, and syempre yung exposition ng 9 Marks of a Healthy Church ni Pastor Rodel Lasco. Okay, so tayo magtutuloy sa ating pag-aaral. Gumagana kanina to eh. Ayaw na. Ayun. Ayan, so ayan ang ating pinag-aaralan. Ano ang malusog ng miyembro ng iglesia? So, tinitignan natin kung ano ba dapat ang makita sa atin o ano ba talagang definisyon ng sinasabi nating malusog na miyembro ng isang iglesia. So, una, nakita natin na ang unang marka ay siya ay expositional listener, pangalawa, siya ay biblical theologian, and then pangatlo ay siya ay gospel saturated. So, I hope na ina-examine natin yung ating mga sarili pagdating sa mga usapin na yan. Marahil baka kaya ka easy-go-lucky lang sa paglilingkod mo sa Panginoong Hesus, maybe because hindi ganyan ang iyong katatayuan bilang isang mananampalataya. Hindi ka exempted. I want to tell you na hindi ka exempted. Anumang age mo, anumang estado mo sa buhay, if you are a Christian, kailangan lumago ka. Kailangan mas mag-grow ka sa iyong pananampalataya. And magkakaroon ka ng ganyan sa patuloy mong paghahangad, patuloy mong pagnanais na maging isang malusog na miyembro. Bakit natin ito pinag-aaralan? Well, napakadaling matempt. Napakadaling mahulog sa kasalanan. And alam natin na madali kang mahulog sa kasalanan
kung hindi ka isang malusog, kung hindi ka isang saturated ng ebanghelyo, hindi mo alam yung mga prinsipyo ng scripture, wala kang pangsagot kapag ikaw ay tinutokso na ng kaaway. Remember when Jesus Christ tempted ni Satan sa wilderness, anong pinangsagot ni Christ sa kanyang mga tinitempt sa kanya? Walang iba kung hindi ang scripture pa rin. Hindi yung kanyang mga karanasan. Ay hindi, kayang-kaya ko na itong pagtagumpayan kasi naranasan ko na to. I tell you, no. Ang tangi mo pa rin pang sagot dyan ay walang iba kung hindi ang scripture. Kaya nga napakahalaga na ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka lang dyan uupo. Hindi ko sinasabi na huwag kayong umupo o huwag kayong umattend. Ang sinasabi ko po is, mayroon ka dapat desire na matuto. Huwag kang upo dyan na ang focus mo ngayon sa pakikinig ay wala. At may iba kang ginagawa. Dahil masasayang. I tell you, hindi ang church, hindi ang Panginoon ang nawawalan. At lalong hindi ang mangangaral ang nawawalan. Kung hindi ikaw, bilang isang mananampalataya, ikaw ang nawawalan kung hindi mo siniseryoso yung paglakad mo sa iyong pananampalataya. Sino ba sa atin dito ang walang struggle sa kasalanan? So kaya nga napakahalaga rin itong pang-apat na marka na ating patuloy na tinitignan. Yung isang miyembro dapat genuine siya na binago, genuine converted siya from his past life. Nagkaroon siya ng pagbabago na totoong kinonvert siya sa kanyang buhay pananampalataya. So sabi ko nga bakit napaka-importante pag-aralan ng genuine conversion is because sabi ni Tabitha Billy Rather is this. Sabi niya, surely one of the reasons for the vast number of nominal Christians, those who hold the faith in name only, is the history of Christian church, is that churches have failed to embrace and teach a biblical understanding of conversion. So kaya pala marami ang mga mananampalataya, yung tinawag niya na nominal Christians, by name only. Sabi ko nga, laging sinasabi ko nga sa mga binabible study ko, is madaling sabihin na anak ka ng Diyos. Pag tinanong mo yan sa mga unbeliever, anak ka ba ng Diyos? Ang sagot sa'yo niyan, oo, anak ako ng Diyos. Now the question is, bakit? Papaano? Ikaw ba ay mananampalataya? Ang tanong na yun sa'yo, papaano ka naging mananampalataya? Kasi marami, mga Kristiyano daw is what? Those who hold the faith in name only. So kaya nga lagi ko pong ini-emphasize dito, kahit pa mabaptize ka ng 1,000 beses, maging miyembro ka ng super church, o ano man ang maging estado mo sa buhay, maging sikat ka man, maging pinakamahusay ka man sa karunungan, kung wala kang genuine conversion, impyerno pa rin ang bagsak mo. Kaparusahan pa rin ang iyong pupuntahan. So kaya napakahalaga na maintindihan po pala natin ano ba dapat, brother Jan, ano ba yung usapin ng biblical conversion. So ngayon nakita natin nakaraan what biblical o what conversion is not. So may 7 bahagi yan at napag-aralan naman na natin ito. Yan, so una, conversion is not simply professing to be a Christian. Hindi lang pagpo-profess na ikaw ay mananampalataya. Conversion is not just morality. Hindi lang dahil mabait ka, ibig sabihin ligtas ka na. Conversion is not just experiencing conviction of sin or illumination. Hindi lang porket naramdaman mo na parang napakasama mo, ay, ayan, converted ka na. I tell you, may isang nakaranas niyan, pero hindi siya na-convert. Sino yun? Si Judas. Si Judas Iscariot. Naramdaman niya na yung pinagkanulo niya na si Christ, walang kasalanan. At dahil naramdaman niya yung kasalanan na yon, hindi nga lang nag-lead sa repentance. Saan nag-lead yun? Sa remorse. Saan? Sa self-pity. At ang ginawa niya, ayan o, nagpakamatay si Jude. Nagbigti. Sabi sa Bible, nagbigti. At sabi rin ng mga theologian. So pang-apat, conversion is not making a decision for Christ. Then maraming nagkakamali. Pag tinanong ka, ba't ka naligtas? Ang laging sagot, di ba, kasi nananampalataya na ako kay Kristo. Well, don't get me wrong. Tama siya, in some sense. Pero hindi kasi yung desisyon mo yung nagligtas.
Regardless kung ano yung naging desisyon mo. Ang tanong, sino yung object ng pananampalataya mo? Minsan kasi nire-rest natin yung ating salvation sa faith natin. Gaano ba katatag yung pananampalataya mo? At yung pananampalataya mo ba yung napako doon sa krus? Yung faith, means lang siya. Ibig sabihin, ito ginagamit natin laging paraan, illustration dito. Di ba, ang tubig natin, hindi naman yan nanggagaling sa ilalim lang ng lupa natin, sa bahay natin. Saan nanggagaling yung tubig natin? Sa mga dam. Especially sa Angat Dam. Gumagamit ng tinatawag na means. Ano yung means na ginagamit? Tubo para umabot sa inyong tahanan. So, ganun din yung faith. Means lang siya para ano? Matanggap mo yung kaligtasan na ino-offer sa'yo sa pamamagitan ni Kristo. Ang gusto lang naman i-emphasis dito na what conversion is not is yung sinabi mo na tinanggap mo si Christ. Doon mo i-rest lagi yung pananampalataya mo. Well, I tell you, yung genuine conversion, hindi doon nakasandal yon. Laging nakasandal yon sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Now, yung panlima, conversion is not just being baptized. Hindi ka lang na-baptized. Conversion is not being enthusiastic in the external religious activities or duties. Ibig sabihin, hindi porket napaka-involved ka sa mga ministries, nagagamit ka sa ministry, and even office bearer ka pa, it doesn't necessarily mean naligtas ka na. Laging nakabalik yan kung genuine ba talaga yung relationship mo kay Christ. Kaya nga nagtataka tayo, di ba? May mga pastor daw. Pastor na sila nung talagang naligtas sila. Paano nangyari yun? Nagpapastor na nga siya, tsaka lang siya naligtas. Well, hindi kasi yan nakabase sa galing mo sa mga ginagawa mo sa ministry, gaano ka nagbibigay, kung ano yung involvement mo. Wala yan dyan. Naka-base pa rin yan kung yung relationship mo kay Christ ay totoo at nagnanampalataya ka ng tunay kay Christ at nagsisiga sa iyong mga kasalanan. And last, conversion is not having some spectacular manifestation that has come upon you. Now, pumunta tayo sa tinatawag natin na ano ba yung totoong conversion. So, nakita natin yung basic definition nito is turning to God, and it involves forsaking sin and turning to Christ. Yan nga yung tinatawag natin na faith and repentance, na pagtalikod mo sa iyong kasalanan at pagbabalik loob mo sa Panginoong Hesukristo. Sabi ni David Wells, muli, sabi niya, if conversions do not have Christ as their cause and object, and His service as the result, they are not Christians. If they do not involve turning from sin to God on the basis of Christ's atoning blood and by means of the Holy Spirit's work, they cannot be called Christian. Sabi ni Paul sa Thessalonians, sabi niya, for they themselves report concerning us the kind of reception we had among you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God. So nandiyan pa rin yung pagtalikod sa kasalanan at pagbabalik loob sa ating Panginoong Diyos. Okay? So, nakita natin yung tatlong pangunahin na batayan ng totoong conversion. Una is this. Nagloloko talaga siya. Yun. Ayan, true conversion begins with God's initiative. Ang Diyos yung unang kikilos. Malinaw yan. Sabi ng scripture, we are dead in our trespasses in sin. So patuloy tayong patay sa kasalanan, at kung hindi kikilos ang Diyos, hindi ka maliligtas. Sabi diyan, pangalawa, true conversion involves man's response, yun nga, yung repentance and faith. And thus, yung ating tinitignan, it includes total life transformation, yung regeneration, na bagong nilalang, born again. Hindi ka na yung dating, hindi na ikaw yung dating ikaw. Sabi ni Christ, I am crucified with Christ. With Christ I live. Ano bang translation yung nasa isip ko naghahalo? I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. So, hindi na siya daw yung nabubuhay kung hindi si Christ yung nabubuhay sa kanya. In other words, you are new creation. If anyone is in Christ, he is a
Creature. Pero ang ganda ng translation doon is creation. Pag sinabi kasing creature, parang ikaw lang yung nabago. Wala ka nang pakialam sa iba. No, mababago lahat. Maging yung environment mo, yung mga kaibigan mo, yung mga hilig mo sa buhay, bagong nilalang na, bagong creation na yung iyong ginagalawan. From kingdom of darkness to kingdom of God. So, kaya maganda na makita mo yan sa iyong buhay, sa iyong sarili. So, sabi nga natin, regeneration is essential to enter the kingdom of God and become God's children. So, walang regeneration, walang pagiging tunay na mananampalataya. Now, Brother Jan, ito yung tanong na sinasagot natin at sinagot natin last week. How does a regenerated person look like? Or how does a genuinely converted person think and behave? Paano ba talaga mag-behave ang isang totoong mananampalataya? Paano ba talaga mag-isip? Paano ba talaga mabuhay ang isang totoong nagsasabing siya ay anak ng Diyos? Now, pakinggan muna natin yung sinabi ni Pastor Jurem Ramos. Sabi ni Pastor Jurem is this: you will be able to recognize the person who is truly converted by his fruits. The Lord Jesus said, you will know them by their fruits. Anyone who simply claims to be a Christian but does not manifest the fruit of the Spirit is not a real Christian. So kung wala palang bunga, makikilala mo daw ang totoong mananampalataya saan? Sa kanyang bunga, sa kanyang buhay. So kung wala daw bunga, sabi ni Christ, ay kahit sabihin niya pang mananampalataya siya, hindi siya totoong Kristiyano. Hindi siya totoong mananampalataya. Kung wala yung fruits, sabi ni Christ, you will know them. Makikilala nyo sila by their fruits. Sa kanilang hindi ito yung bunga na may naligtas ka na ba, may mga nawin ka na ba. Diba, minsan ganyan, nagbibilangan, ilan na nadala mo sa Panginoon, ilan na yung bunga mo. Marami ako bungang araw. Pero yung ganon, hindi yun yung sinasabi. Ang bunga na tinutukoy dito ay walang iba kundi yung bunga ng banal na espiritu. Eh ano yung bunga ng banal na espiritu na yun? Love, joy, peace, ano ba? Long suffering, kindness. So yan yung hinahanap sa buhay na may bunga ng isang totoong niligtas ng Panginoon. So sabi ni John sa kanyang sulat, I write these things sa first epistle of John. Anong sabi niya? Sinusulat ko itong mga bagay na ito sa inyo who believe in the name of the Son of God, na mga naniniwala, nananampalataya sa anak ng Diyos, that you may know, upang malaman ninyo, that you have eternal life. So, ibig sabihin, masisigurado mo, dito pa lang sa lupa, kung talagang totoong mananampalataya ka na. Hindi totoo na malalaman mo lang na ikaw ay Kristiyano kapag namatay ka. No, that's wrong. Yan ay paniniwala ng maraming mga denominations, but hindi tayo naniniwala doon. Ikaw mismo sa sarili mo ngayon, pwede mong masiguro kung ikaw ba talaga ay totoong sa langit pupunta o ikaw ba talaga ay totoong mananampalataya. So nakita natin, ano ba yung mga tanong, ano ba yung mga pwede nating makitang examine sa ating mga sarili kung talaga bang totoong mananampalataya ka na. Again, regardless if you are old or young, hindi ito usapin doon. Ang usapin dito is ikaw mismo sa sarili mo. Ito yung tignan mo kung ikaw ay totoong mananampalataya na. So nakita natin yung tatlo. Ito yung mga tanong. Una, do you enjoy fellowship with the Father and with His Son, Jesus Christ? Na-enjoy mo ba yung fellowship sa Panginoon, sa Ama, sa Anak, at sa Banal na Espiritu? And then pangalawa, do you walk in the light? Ibig sabihin, namumuhay ka ba sa kabanalan? Namumuhay ka ba sa liwanag? Hindi na sa kadiliman. Bakit sinabi kayang kadiliman? Well, ako kasi, nung nakita ko ito, nung nagpapander ako, napansin ko, ba't sa liwanag? At dilim yung parang indikasyon na ikaw ay nasa masama. Well, basically, alam natin yun. Kadiliman, tsaka mabuti pag nire-represent ng liwanag. Pero nung panahon na nawala pa ako sa Panginoon, alam niyo po kung ano yung paborito kong pwesto? Madilim na lugar. Para hindi ako makita, hindi mahalata yung ginagawa ko.
Di ba ganyan tayo pag gumagawa tayo ng kasalanan? Pang namumuhay ka sa kadiliman, patuloy kang lumalakad sa dilim, patuloy kang gumagawa ng mga lagim sa dilim. So, pero yan kasi yon. Ang tanong sa'yo ngayon is, lumalakad ka na ba sa liwanag? And then, the third question is this, are you sensitive to sin in your life? Sensitive ka na ba? Ini-examine mo ba yung sarili mo? Imbis na tignan mo ng tignan yung kapwa mo, sabi ni Christ, imbis na punahin mo ng punahin yung muta ng kapwa mo, tignan mo yung troso sa mga mata mo. Kumbaga, imbis na puna ka ng puna sa mali ng kaibigan mo, ng kapatid mo sa pananampalataya, tignan mo yung pamumuhay mo bilang isang Kristiyano. Diyan kasi maraming nag-i-air, diyan kasi maraming nagkakasala sa mga Kristiyano ngayon. Ayun yung chismis. Di ba? Umattend ako ng Friday class with Pastor Olan noong nakaraan. Sabi ni Pastor Olan, makikilala mo ang tunay mong kaibigan kapag kinausap mo siya, kapag sinabihan mo siya at hindi ka lang puro sang-ayon sa kanya. Hindi lang puro magaganda yung nakikita mo sa kanya. Kung hindi, pag nakita mo na may mali siya, kung tunay kang kaibigan, kakausapin mo siya. Kung hindi mo siya kayang kausapin ng personal, manahimik ka. Huwag mo sabihin yun sa iba. Huwag mo sabihin yung mga mali na nakikita mo sa kapatid mo sa iba. Hindi kasi ganun yung buhay ng isang totoong mananampalataya. Mas maging sensitive ka sa sarili mo. Pag na-realize mo kung gaano ka makasalanan, hindi mo na mapapansin yung ginagawa ng iba. Hindi ko sinasabi maging nonchalant ka lang sa mga kapatid mo. Hindi ganon. Ang sinasabi natin dito is mas maging concerned ka sa pamumuhay mo kaysa sa pamumuhay ng iyong kapatid sa pananampalataya. Imbis na makita ka, makilala ka na bilang isang tao na mas maraming nasasabi sa kasalanan ng iba, pakilala mo yung sarili mo. Ako nga, yung buhay ko, talagang alam ko na makasalanan ako. Kahit na alam kong pinipilit kong magpakabanal, ay nauhulog ako sa kasalanan. So yun yung sinasabi natin, maging sensitive tayo. And are you sensitive? Sensitive ka ba? Kasi kung sensitive ka sa iyong mga kasalanan, I tell you, isa yung indikasyon na totoo kang mananampalataya. So ngayon, tuloy natin. Ano yung pang-apat na pwede natin makita? Pang-apat na tanong is, do you obey God's word? Do you obey God's word? Ino-obey mo ba yung commands, yung salita ng Panginoon? Sabi ni John sa kanyang sulat is this, we know that we have come to know Him. Mamaya, papaliwanag natin yung salitang know dyan. Hindi lang yan yung parang nalaman mo, nakilala mo. Kung hindi yan ay mayroong kang malalim na relasyon. Ano daw? We know that we have come to know Him if we obey His commands. Sumusunod ka sa salita ng Diyos. Hindi na ikaw yung nasusunod kung hindi ang salita na ng Panginoon. Sabi ni John MacArthur sa kanyang libro is this, if you want to know whether you are a true Christian, ask yourself whether you obey the commandments of Scripture. Obedience to the commands of God produces assurance, the confidence of knowing for sure that we have come to know Him. So, check natin yung pamumuhay natin. Kung talaga bang sumusunod tayo sa salita ng Panginoon. Sabi pa ni John sa kanyang sulat, whoever says, I know Him. Ano sinasabi niya? Kahit sino pang nagsabi na mananampalataya ako, but does not keep His commandments, is what? Ano sabi ni John? Is a liar. Sinungaling ka. Kung sinasabi mong mananampalataya ka, pero hindi mo naman sinusunod yung utos ng Diyos, yung kanyang mga salita, sinungaling ka, and the truth is not in Him. But whoever keeps His word, in Him truly love God. Truly the love of God is perfected. By this we may know that we are in Him. Whoever says he abides in Him ought to walk in the same way in which He walked. So, ibig sabihin, talagang makikita mo yung buhay mo bilang isang totoong Kristiyano sa pamamagitan ng pagsunod mo sa lepa ng ating Panginoong Jesucristo. At ano bang yung ginawa ng Panginoong Jesus? Sabi ni Christ, but I do what? As the Father has commanded me. Si Christ mismo, ang sinunod niya ay yung utos ng kanyang Ama so that the world may know that I love the Father. So, madaling sabihin, mahal mo ang Diyos. Pero paano mo papatunayan? Sa pamamagitan mo ng pagsunod sa Kanya. Di ba ganun din tayo bilang mga anak?
Paano mo masasabi na mahal mo ang iyong magulang? Susundin nyo yung kanilang mga utos. Susundin mo yung kanilang mga nais. Yung kanilang mga payo. Yun ang gagawin mo kung talagang totoong mahal mo ang iyong magulang. Hindi lang ito by words, by lips. Kung hindi tunay na nakikita dapat ito sa iyong pamumuhay. So yan yung pang-apat na tanong. Do you obey God's word? Panglima, do you reject the evil word? Now, maging maingat lang tayo dito, no? Hindi ko sinasabi dito yung mismong physical word. Ang sinasabi dito is yung prinsipyo, yung nais ng mundong ito. Nire-reject mo ba? Nire-reject mo ba yan? Sabi ni Dan sa kanyang sulat, again, sabi dito is this: do not love the world, nor the things in the world. If you love the world, the love of the Father is not in him. So, do not love the world. Yung word na tinutukoy dyan again, hindi yung physical word na ito. Kasi sabi ng scripture, sa Genesis, nung kinreate ng Lord yung lahat ng bagay, sinabi niya, lahat daw ito ay mabuti. All things are what? Are good. Very good pa nga ang sabi niya. Ang tinutukoy dito is what? Yung prinsipyo, yung pananaw ng mundong ito, hindi ka na dapat ganyan mag-isip. Hindi na dapat kagaya ng sanlibutan yung iyong pag-iisip. Hindi na ikaw yung tipong ang karunungan mo lagi is ang pursuit ng buhay mo is maging sikat, maging mayaman, makilala ka dito. Don't get me wrong, mabuti yan kung yan ay talagang totoo sa iyo. Pero hindi yan yung pursuit ng isang totoong mananampalataya. Ang totoong pursuit ng mga mananampalataya ay walang iba kung hindi ang mag-glorify ang kanyang Diyos saan man siya dalhin ito na dako. Sabi ni Joseph Allein sa kanyang libro, sabi niya, before a man has true faith, he is overcome by the word. He is either bows down to mammon, or idolizes his reputation, or is a lover of pleasure more than a lover of God. Here is the root of man's misery by the fall. He is turned aside to the creature and gives that esteem, confidence, and affection to the creature which is due to God alone. So parang sinasabi lang dito, kung wala ka pa sa pananampalataya, alam mo kung sino yung Panginoon ng buhay mo? Kung hindi daw mammon, kung hindi yung mga Diyos-Diyosan, yung sarili mo. Yan yung Panginoon ng sabi ng Judges nung walang hari, anong nangyari? They did what is right according to their own eyes. Baga kung ano yung gusto ko, ako masusunod. Ang totoong mananampalataya, kung anong sinabi ng Panginoon, yun ang masusunod. And that is what we do in this church. Hindi si pastor, hindi ang sino man, o anumang emosyon meron ka, ang masusunod ay ang salita ng Panginoon. Kung magkaroon ka sana ng puso na talagang handang sumunod, handang magpasakop, handang makinig sa salita ng iyong Diyos na sinasamba. Kasi kung hindi rin naman ng Diyos ang masusunod, ano pang ginagawa natin? Ang ibig sabihin lang ay hindi natin sinasamba ng tama ang Panginoon. So do not love the world. Huwag ka sanang magkaroon ng ganitong klaseng pagnanasa sa kagaya ng pagnanasa ng sanlibutan. Pang-anim is this: do you love Christ and eagerly await His return? So, ikaw ba talaga mahal mo ba talaga si Christ? And talaga bang meron kang pagnanais o meron kang puso na nag-aantay sa kanyang muling pagbabalik? Ito kasi ang isa rin sa indikasyon kapag maririnig mo yan sa isang totoong mananampalataya. Meron siyang joy, meron siyang excitement, meron siyang paghihintay sa muling pagbabalik ni Christ. Sabi ni John, again, sa kanyang libro, Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we shall be. We know that when He appears, si Christ daw, we shall be like Him, because we shall see Him just as He is. And everyone who has this hope fixed on Him purifies himself just as He is pure. So, habang naghihintay ka, huwag kang gumaya sa mga Thessalonian believers. Yun kasi naging problema nila. Pabalik naman na ang Panginoon. Hindi na ako magtatrabaho. Marami sa kanila, hindi na nagtrabaho. Pinabayaan na kasi babalik na rin naman ng Panginoon. Yung mga businesses nila, pinabayaan nila. Well, hindi naman po yun yung sinasabi dito. Ang tinutukoy dito is habang naghihintay ka,
Ano daw ginagawa mo? Sabi sa dulo, ano? And everyone who has this hope, fix on Him, purifies himself. Why? Because just as He is pure. So, meron kang pag-iintay na lumalakad sa kabanalan habang iniintay mo ang iyong Panginoon. Sabi agad ni John MacArthur sa kanyang libro is this: if you are a true Christian, you will have hope in your heart, and your hope will be focused on Christ's return. That hope will purify your life. Do you love Christ so much that you eagerly await to see Him face to face at His return and be made like Him? Are you waiting for that? Do you despise the sin in your fallen flesh and long to be like Christ? Ewan ko kung sino yung theologian na nagsabi nito, si Martin Luther ba o si Jonathan Edwards? Hindi, si Jonathan Edwards yung nagsabi na Lord, stamp eternity on my eyeballs. Kumbaga parang sinasabi niya, i-stamp mo sa akin, i-stay mo sa akin sa mga paningin ko yung eternity so that yung pamumuhay niya is maging pure. Pero sabi ng isang theologian, yung isang eyeball mo daw, tingin mo sa krus, focus mo sa krus, sa ginawa ni Christ, at yung isang eyeball mo naman, itingin mo sa pagbabalik muli ni Christ. So, ganyan ka mamumuhay bilang isang totoong mananampalataya. While you are busy sa iyong mga trabaho, sa iyong pag-aaral, sa iyong pagiging isang ina, pagiging ama, pagiging anak, kung ikaw ay mananampalataya, dapat meron kang ganitong klase ng paghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. So, do you love Christ and eagerly await to His return? So, pampito, na tanong is this: do you see a decreasing pattern of sin in your life? Ito talaga very practical ito. Nakikita mo ba yung buhay na lumalayo sa kasalanan? Or patuloy ka pa rin lumalakad sa kasalanan? Pakinggan natin si John. Sabi ulit ni John sa kanyang sulat is this: 1 John chapter 3 verses 5 to 9, but you know that He appeared so that He might take away our sins. And in Him is no sin. No one who lives in Him keeps on sinning. Wala daw na nagtitiwala kay Christ na patuloy na nagkakasala. No one who continues to sin has either seen Him or known Him. Dear children, do not let anyone lead you astray. He who does not what is right is he who does what is right is righteous, just as He is righteous. So, ibig sabihin, walang mananampalataya ang magpapatuloy sa kasalanan. So, don't get me wrong, no? May mga pagkakataon mahuhulog ka sa kasalanan. Pero hindi dapat yung patuloy at tuloy-tuloy yung relentless na pagkahulog mo sa kasalanan. Walang mananampalataya ang gusto o walang isang anak ng Diyos na gusto na masaktan ng kanyang ama. Eh di ba kapag daw nagkakasala tayo, ang sabi ng Scripture, we grieve the Holy Spirit. O we grieve the Lord. We grieve the God of our salvation. Kaya hindi ka na dapat nakikita sa ganyang pamumuhay. Dapat mayroon kang at least hindi man ganun kabilis na paglayo sa kasalanan. At least kahit papaano ay mayroon kang gradual na paglago at paglayo sa kasalanan. Pero may mga kasalanan na kailangan nating radikal. Ibig sabihin, radical natin siyang talagang tatanggalin. Kagaya ng sinabi ni Christ na kung ang mata mo ay nagkukos sa'yo na magkasala, dukutin mo na lang ito at itapon kaysa ang buong mong katawan ay matapon sa impyerno. Well, hindi naman yung literal na dudukutin mo yung mata mo, tapos dudukutin mo siya, di mawawalan ka ng mata. Ang sinasabi doon ni Christ, may mga kasalanan tayo na immediately kailangan mong itigil. Maybe that is sexual immorality, o maaring yung pagiging Sabbath breaker mo. Yun yung mga kasalanan na kailangan mong talikuran agad-agad dahil doon yung mga kasalanan na talagang hindi nagpapakita na ikaw ay totoong mananampalataya. So, pangwalo, sorry, naulit lang naman yan. Sabi diyan, pangwalo, do you love other Christians? One of the indications that you are truly a son of God, if you love your brothers and sisters in Christ. Mahal mo ba talaga yung mga kapatid mo dito sa Grace Bible Baptist Church? O meron kang maskara na iba dito, iba sa bahay.
Iba dito pagkaharap mo siya, iba rin pag nakatalikod na. Well, I tell you, lagi ko itong sinasabi, yung gossip na yan, yung pagchichismis, chismoso, yung pagsasabi ng mga kwento na walang kabuluhan, yan ay pagpapakita na hindi mo talaga mahal ang iyong kapatid. And dahil yan ay nagpapakita ng hindi pagmamahal sa iyong kapatid, indikasyon yan na hindi ka mananampalataya. Baka kaya ka ganyan, kaya ka patuloy na ginagawa yan, is because hindi ka talaga ligtas. Alam mo, yan yung mga kasalanan kasi na nakagain na ng ating respect. Yan yung sinasabi ni Jerry Bridges na respectable sins. Yung pagiging gossiper natin, yan yung mga kasalanan na akala natin normal na lang sa isang church. But I tell you, that's wrong. Yan ay hindi ugali ng isang totoong mananampalataya. If you truly love your brother or sister, at nakita mo na may mali siya sa kanyang ginagawa, talk to him or her personally. Kasi pag sinabi mo yan sa isang kapatid, regardless gaano ka pa kagaling mag-articulate ng words, di mo alam kung paano niya yung tatanggapin. Hindi niya alam. Di ba pag may meeting nga tayo, nagmi-meeting tayo ng mga nakaraan, di ba may mga pinag-uusapan tayo, may mga naging kasunduan tayo, minsan mayroon tayong mga discussions na kailangan nating asikasuhin. Dahil kwento mo sa ibang church, or kwento mo sa ibang mananampalataya, dahil wala sila sa konteksto, in that moment na pinag-uusapan natin yon, anong naging take nila doon? Nagtatalo-talo sila doon. Hindi sila magkasundo. Hindi nila alam, nagbe-brainstorm tayo. Mas ginagamit nga natin yung ating mga utak para mas maayos natin yung konteksto sa loob natin ng iglesia. Dahil nilabas mo. Nung walang pag-iingat, dun ay problema ng pagkaroon na darating ang point na makikita mo yan, yung problema yan sa iba. So yan din yung sinasabi, mahal mo ba yung kapatid mo sa pananampalataya? Pag nakita mo ba siya na may pangangailangan, ano bang puso ang meron ka? Sasabihin mo pa sa kanya, deserve mo yan. Kailangan mo yan. Kailangan mong pagdaanan yan. May kakayahan ka namang tumulong. Well, hindi ito basically sa pag physical, material things. Hindi agad yun. Maganda yun. Pero lagi kong sinasabi, minsan di ba may kapatid tayo na may pinagdadaanan, try mong bisitahin. Try mo kamustahin, kahit sa chat lang. How are you? Pwede ba kitang ipag-pray? That's Christian love. That's brotherly love. Ngayon may mga kapatid tayo na nakaratay ngayon sa banig ng karamdaman. Try nyo bisitahin. Hindi po trabaho lang ni pastor yan. O trabaho ni deacon. Yan ang trabaho natin bilang mga magkakapatid. Palakasin, patatagin ang pananampalataya ng isa't isa. So kung may ganyan kang puso, kung may ganyan kang katangian, I tell you, laking ebidensya na ikaw ay totoong mananampalataya. Kasi ang hindi mga mananampalataya, may mga mananampalataya talaga may pakialam yan. Pero kadalasan wala talagang pakialam yan sa kapwa niya kasi self-centered tayong mga tao. Pero kung ikaw ay totoong mananampalataya, mahal mo ba ang iyong mga kapatid? Sabi agad ni John sa kanyang sulat is this, pinagdulo ko talaga siya. Ayun. Sabi diyan, we know that we have passed out of death into life because we love the brothers. Whoever does not love abides in death. Everyone who hates his brother is a murderer. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. Yung indikasyon na ikaw ay hindi totoong mananampalataya is meron kang tuloy-tuloy na hatred sa iyong kapatid. Yung patuloy na galit sa iyong kapwa, sa iyong kapatid. Yan ay indikasyon na ikaw ay hindi totoong mananampalataya. Kasi ang totoong mananampalataya, meron siyang tunay na pag-ibig sa kanyang kapatid. Sabi ni John MacArthur sa kanyang libro, yun. Naglolo ka ba? Ayaw talaga. Sige.
Sabi diyan, so here comes the test. If you claim to be a Christian but have no love in your heart for those in the church or any track record of meeting their needs, then the Apostle John says this to you: you are in the dark in spite of your claim to be in the light. Love is the test of divine life. It signifies you have crossed over from darkness to light. So, tignan mo, nagmamahal ka na ba sa iyong kapatid? Kamusta? Kamusta yung dealing sa iyong mga kapatid? Do you pray for them? Or do you meet their needs? Kung sila may mga pinagdadaanan, din kung wala, gaano ka mang kagaling na Kristiyano, yung profession mo ay talagang napakahusay, sabi ni John, ikaw pa rin ay nasa kadiliman. Pangsyam, bisa na lang natin, pangsyam, do you experience answered prayer? So, yan, isa yan sa mga pwede mong tanungin. Nakakaranas ka ba ng mga answered prayer? Sabi ni John, 1 John chapter 3 verses 21 to 22, sabi yan, dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God and receive from Him anything we ask, because we obey His commands and do what pleases Him. So I know and I believe, lahat tayo ng mga nagpo-profess ng Christian, ng pagiging isang Kristiyano, nararanasan natin yung answered prayer na yan. Na pag may mga hinihiling ka and you are truly sincere na makuha mo yan, not for your self-ambitions, but for the glory of God, then hayaan mo, ibibigay yan ng Panginoon sa iyo. Sabi ng Panginoon, ibibigay niya, knock, and it will be open. Seek, and makikita mo ito, and hindi siya madamot. Kung alam niya na ito'y tama, at in line ito sa kalooban ng Panginoon, I tell you, your prayer will be answered by God according to His will. And then, pang-sampu, can you discern between spiritual truth and error? So yan, isa yan sa mga indikasyon na totoo kang mananampalataya. Kaya mo nang i-discern kung ikaw ba talaga ay mananampalataya sa pamamagitan ng pagdi-discern ng truth at ng error. Di ba, merong lumabas ngayon. Ano yun? Yung kay Ed Lapis. Baka meron sa atin dito nakikinig pa rin kay Ed Lapis. Si Ed Lapis ay merong maling pananaw pagdating sa doctrine ng Trinity and also the doctrine of God. Kasi sinasabi niya na yung Old Testament God and New Testament God ay magkaiba. Evil daw yung Yahweh. Just imagine, tinawag mong evil si Yahweh. Yung word, yung name ng Lord na galing sa Tetragrammaton, na kung saan sa sobrang hirap bigkasin ay hindi na nabigyan ng vowels ng mga Hudyo. Wala kasi talagang vowels yan sa original. Pero sabi ni Ed Lapis, evil daw. Alam niyo ang tawag din sa kanya, yun ay Marcionism. Yun ay doctrine ng Marcionism na kung saan pinag-iiba ang Diyos ng Old Testament sa New Testament. I hope na nadidiscern nyo yan. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, you have to discern truth and error. And kung meron ka ng ganyang indikasyon at ganyang klase ng buhay, ng pamamaraan, ng discernment, isa yan sa mga indikasyon na ikaw ay totoong mananampalataya. Hindi ka na basta-basta lang makikinig kung hindi meron ka ng discernment sa iyong mga pinapakinggan. Kahit naman ako, pag tumayo ako sa inyong harapan, mga kapatid, check your scripture. Si Brother John, totoo pa ba yung mga sinasabi niya? Kailangan meron kang ganung discernment. Nasa scripture pa ba yung sinasabi niya? Prinsipyo niya na lang yun, at yun na yung mga wala ng katotohanan. So, isa yan. Kailangan makita mo rin sa sarili mo na ikaw ba ay discerning sa pagdating sa truth and error, especially sa gospel. Lalo't napakadami na ng mga denominations ngayon na nagpapakilalang mga tagasunod ni Kristo. Okay, so tama ba? Okay, panglabing isa is this. Do you experience the ministry of the Holy Spirit? So yan yung last. Meron ng pagkilos ng banal na Espiritu. Ito, very common ito sa atin. And I believe talaga mararanasan mo ito. Sabi ng 1 John chapter 3 verse 24. Sabi diyan, and by this we know that He abides in us by the Spirit whom He has given us. And chapter 4 verse 13, we know that we live in Him and He in us because He has given us of His Spirit. So yan.
Ang tawag diyan, yan ay sa Ephesians tinawag ang banal na espiritu bilang selyado ng ating kaligtasan. Ang unang matatanggap ng isang mananampalataya the moment na siya ay maligtas ay walang iba kung hindi ang Spirit. The Holy Spirit Himself ang kikilos. Naranasan nyo na yan? Tamad na tamad kang manalangin, pero may mga pagkakataon na nagugulat ka na lang, nagpe-pray ka na, mahaba pa. At nagiging intimate pa. Well, kasi ang promise sa atin, nandiyan yung Holy Spirit na tutulungan tayo. Ang tawag nga sa kanya, sabi ni Christ, na pag alis niya, papadala niya yung comforter niya. Para Para samahan tayo at ituro sa atin ang lahat ng ginawa ni Kristo. So kung naiintindihan mo yung scripture mo, yung scripture na binabasa mo, hindi yan ibig sabihin matalino ka o dahil napakagaling mo mag-interpret ng scripture. It is because the Spirit helps you na maintindihan mo yung kanyang salita. And the moment na nakikinig ka ng salita ng Diyos, kung bakit meron kang focus, kung bakit ka meron pagnanais na makinig, it is because the Spirit, siya yung kumikilos para mas magkaroon ka ng ganyang klase ng pamumuhay. So, tingnan mo, i-check mo, saang aspeto ng buhay mo, nararamdaman mo na ikaw talaga ay totoong mananampalataya sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na espiritu. So, balik tanawan lang natin yung 11, 11 yan, ng mga test na pwede mong itanong, i-check sa iyong sarili kung ikaw nga ay totoong mananampalataya. Una, do you enjoy fellowship with the Father and with His Son, Jesus Christ? Do you walk in the light? Are you sensitive to sin in your life? Do you obey God's word? Do you reject this evil word? Do you love Christ and eagerly await His return? Do you see a decreasing pattern of sin in your life? Do you love other Christians? Do you experience answered prayer? Can you discern between spiritual truth and error? And then pang last, do you experience the ministry of the Holy Spirit? So if you pass these tests, you can be more certain that you are regenerated. And remember, ito'y galing mismo sa sulat ni John, salita ng Panginoon, yung basihan natin. At ang sabi ni John, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. So, makikita mo kung ikaw ka ay talagang biblically converted, kung meron ka at napasa mo yung mga test na yan. So we thank the Lord na natapos natin yung pang-apat na marka sa pamamagitan ng mga ganitong klaseng grabe ka practical pagdating sa Christian life. Any question po sa ating pong napag-usapan sa umagang ito? Sige po. Morning po. Tao na pinapalo ng Panginoon Diyos. Pinag pa siya, kasi pinapalo niya ang Panginoon. Bakit pinag lang siya para pinag lang siya para matanak, ano naman po yung isang pastor na sa una ay gawain. Pero naman din dahil sa sobrang bukas, mararanasan ko po. Tumingin ko dito na relation. Dahil pag hindi mo gawa na pakakata. Ano po ang masasabi ko? Thank you po. No? So, una po dun kay Judas Iscariot. So, malinaw po yung sinabi ng scripture doon na si Judas ay hindi isang mananampalataya. So, kaya nga laging picture kay Judas sa loob ng church, may mga hindi mananampalataya. Kumbaga,
Just imagine, sa 12 disciples na yun, sino yung nagtuturo sa kanila? Si Jesus himself. Pero may isa pang nakalusot, may isa pang hindi naligtas. So, malinaw po, sinabi ng Matthew chapter 26 verse 24, sabi doon, "The Son of Man will go just as it is written about him. But woe to that man who betrays the Son of Man. It would be better for him if he had not been born." Mas mainam pa daw sa kanya na hindi na lang dapat siya isinilang. So in other words, Judas was designed to fulfill lang yung messianic purpose na siya yung magbe-betray kay Jesus Christ doon sa cross. So we don't know yung ang alam natin nangyari yon for the glory of God, for the fulfillment ng promises ng Lord sa pamamagitan ni Christ. So in other words, si Judas ay under na sovereignty ng Panginoon, and kung ano yung nais ng Panginoon ay nasa sa kanya yon. Pero malinaw na hindi siya naging isang mananampalataya. Now, dun po sa mga naglingkod, pastor man siya, mananampalataya man siya ng many years, and then nawala, ano pong masasabi natin doon na ano? Well, hindi naman natin talaga kayang sabihin kung ang isang tao ay Kristiyano o hindi. It is always between him or her and the Lord. Hindi sila lang talaga makakapagsabi. Pero tayo, kaya nating ma-discern yun sa pamamagitan nga ng mga bunga. So ngayon, kung yung tao na yun, bagamat naglingkod siya sa Panginoon na mahabang panahon, it doesn't necessarily mean naman kasi talaga na mananampalataya siya. Laging at the end of the day, haharap siya sa judgment seat ni Christ, at kung wala siyang pananampalataya kay Kristo, ay doon siya mapapahamak. Ngayon, hanggat nabubuhay siya, hindi natin pwedeng sabihin na nag-apostate na siya. Well, may mga nagsasabi na apostasy na yung mga ganun. Pero ang sa akin, ang view ko po doon is ay backsliding po siya. Pero kung mamamatay siya na walang pagpapakita ng repentance, doon ko masasabi na nag-apostate siya sa kanyang pananampalataya. Well, may mga nagsasabi naman na talagang tumalikod. Halimbawa, si Joshua Harris na dating kinagigiliwan ng marami dito, yung kanyang libro na I Kiss Dating Goodbye. Di ba, napakaganda ng libro niya na yon, pero siya ay nagsabi verbally na hindi na siya mananampalataya, and he embraced yung LGBTQ na community. So, kaya maraming mga theologians na nagsasabi na siya ay nag-apostate sa kanyang pananampalataya. Pero I believe, sabi nga ng scripture, grace is greater than all our sins. So, kung ano man yung kalagayan niya ngayon, naniniwala ako na kung aabutin siya ng biyaya ng Panginoon, kaya siyang abutin ng biyaya ng Panginoon. I hope na nakatulong po. Any question pa po? Sige po, sige po. Biglang po yung karapan. May mga Kristiyano ba na suicide? Actually, yan ay nagkaroon kami ng seminar dyan sa school namin, and thank God dahil very informative naman yung naging klase namin doon. Pero ano pa rin siya, mahabang usapin talaga yung pagsusuicide ng isang totoong mananampalataya, kasi pabagsak yan, Kristiyano ba talaga siya, ba't siya nag-suicide? Tanong, ligtas ba siya pag ang isang mananampalataya ay nag-suicide? So, domino effect siya, kumbaga madami siyang mga tanong na pwedeng hagipin. Pero kung may Kristiyano ba na nag-suicide, it depends. Kasi may mga nag-suicide naman talaga na nagpo-profess na mananampalataya. Ngayon, ang tanong is, bakit niya ginawa yon? Anong reason niya kung bakit niya ginawa yung bagay na yon? Malaki ang tendency po, may mga mananampalataya na nagpapakamatay o nagsusuicide. Pero hindi kasi natin pwedeng tawaran kung ano yung motibo nila sa ginagawa nila na yon. Halimbawa, may mga nagsasabi na, kagaya nga nung narinig ko, may mga nagsasabi na gustong-gusto na nilang makita si Christ. Kaya nila ginawa yon. Pero alam naman natin na maling application yung naging paraan nila. Kasi nga, kung talagang naglulong ka and you are saturated with Christ, mas mamahalin mo yung church, magsiserve ka sa church, kasi doon mo i-offer yung iyong buhay, at hindi ang pagpapakamatay ang magiging resulta, ang magiging paraan para mangyari yon. Ngayon, kung mamamatay siya sa pamamagitan nun, yeah, that's wrong, that's sin. Hindi natin sinasabi na hindi kasalanan yung kanyang ginawa, pero it doesn't necessarily mean na kapag ginawa nyo yun, hindi siya mananampalataya.
Balik tayo sa Romans 8. Anong sabi ng Romans 8? Nothing can separate us, nor power, nor things to come, nor sword. That sword, sa original manuscript ay anong sabi doon? Nor death. Kahit pa kamatayan can separate us from the love of Christ. Kasi hindi yung ginawa natin ang mag-a-identify ng ating kaligtasan kung hindi yung ginawa ng Panginoong Heso Kristo. Now, pagbabayaran niya yung sa harapan ng Panginoon na ang bahala doon. Pero to say na hindi siya mananampalataya, kung genuine siyang convert, kahit ginawa niya yun, ay masasabi ko na hindi siya kayang separate nun sa pag-ibig ng Panginoong Hesus Kristo. I hope and pray na. Pero again, that's my conviction. Pwede ninyong i-check, pag-aralan kung ano yung pwede ninyong maging stand po dyan. Sige po. Halimbawa, ipinasin ba yung isang tao na mamamatay na. Halimbawa, ito, ipipray kayo, pero mamamatay na siya. Ipag-pray siya, tapos, sa kabila nung nagpilit-pilit na siya, halimbawa, pumasok naman siya, na nalilinig niyo ba yung panalangin, na tumutugon naman siya. Pero, yun, panalangin kami about sa kaligtasan ng kaluluwa. Yung pangkaluluwa na yun, ligtas pa siya. Thank you po. So, again, di naman natin matatawaran na talagang maraming mga tao na yung nasa bingit na ng kamatayan ay talagang doon nila mas nare-realize yung kalagayan nila bilang mga tao na makasalanan na kailangan ng tagapagligtas. Kasi doon, inihit na sila ng reality ng death. Kasi yan ang problema sa marami ngayon na nakakalimutan nila na hindi ka mabubuhay dito ng walang hanggan. Mamamatay at mamamatay ka. Kaya nga tsaka na ako magsisimba, tsaka na ako mananampalataya pag matanda na ako. Lagi ko ang sinasabi sa mga bata kong tinuturuan, gano'n ka kasigurado na bukas buhay ka pa? Baka paglabas mo ng chapel, patay ka na. So kaya yun yung thinking ng marami, kaya wala silang pakialam sa usapin ng kaligtasan. Now, iba yung usapin kapag nandun ka sa loob ng hospital at nasa bingit ka ng kamatayan. Now, to answer again yung question, naligtas ba siya? Hindi ko po siya kayang sagutin. Kasi laging between that person lang and the Lord ang pwedeng magsabi noon. So, pero ang masasuggest ko po dun sa mga nag-share, sa mga nag-share ng mga ganun during that time, don't expect too much. Kasi pwede kang mag-expect na naligtas siya. Kasi pinag-pray ko siya, alam ko tumutugon siya. Lagi mong i-rest sa kamay ng mahabagong Diyos at hindi dun sa ginawa mo at sa ginawa mong tulong sa tao na yun. Mabuti yun, pero kung i-rest mo na dahil tinulungan mo siya, pinag-pray naman natin yung kaluluwa niya, at alam ko kumapit siya sa akin, maaari kasing mamuhay ka nang meron kang mababaw na pananaw pagdating sa kaligtasan. Ngayon, ang sasabihin mo na lang, we did what we should do, then Panginoon na ang bahala sa tao na yan. Nasa kamay na siya ng mabuting Diyos. So kung makikita ko siya sa paraiso, sa heaven, then praise the Lord. Kung hindi man, ginawa natin yung responsibilidad natin na i-share sa Kanya yung gospel and purihin ng Panginoon sa bagay na yun. Laging ang salvation, sabi, salvation belongs to the Lord. So wala sa kamay natin. Gaano ka makagaling? Kahit pa ikaw si Spurgeon, ikaw pa si Paul Washer, kung hindi kikilos ang Diyos sa tao na yan at ililigtas yung tao na yan, during that time, ay hindi siya maliligtas. Now, kung kikilos naman ng Diyos para iligtas ang tao na yan that time, it doesn't necessarily hindi niya na kailangan pang pumunta ng church, hindi niya na kailangan pang magpabaptize para masabi mo lang naligtas talaga siya. Kung talagang nakilala niya si Kristo sa moment na yon, rest assured na ang taong yon ay mananampalataya. Let me give you an example. The thief on the cross. Yung katabi ni Christ na magnanakaw sa cross. Nung siya ay nasa dying time niya, hindi ba siya naligtas? No, sabi ni Christ, ngayon din, makakasama kita sa paradise. So sa moment na yon, nung in-extend ni Christ yung kanyang kamay para abutin yung makasalanan na yon, naligtas yung makasalanan na yon. So laging nasa kamay po ng Panginoon yung pagliligtas. So I hope and pray na makatulong po yung bagay na yun.
Any question pa po? Actually, isa ito sa pinaka um, malalim at pinaka-sensitive na topic pagdating sa Christian life. Yan yung assurance of salvation. And ayan yung naging expository paper ko nung third year ako. Gumawa ako ng paper about sa assurance of salvation, and ewan ko kung pinpublish ba o baka nababawan sa aking insight doon sa school. At ito rin yung ginamit ko. Sige po. Samantalahin na natin to. So, sabi natin, sabi ko natin na being genuine to service is not okay. Dahil din na bata pa siya para maligtas, o isa siyang Bible student, o isa siyang leader in church. Ano pa man. Kundi ito ang gawa ng Diyos at ang banal na Espiritu at tamang oras, tamang judgment. Yes, thank you po. Tama po yun. No? Hindi talaga nakabase sa age of salvation. Huwag mo malitin. Yung kagaya niyan, sila Gab, si Marian, mga bata natin dyan. Huwag nyo silang pigilan na umupo dyan para makinig at makinig ng Ebanghelyo. Ang gospel ay kayang unawain ng kahit bata. Dahil ganoon kasimple ang Ebanghelyo. Hanggat abutin sila ng Panginoon. And kahit gano'n kakatanda, may pinag-aralan ka man o wala, makinig ka ng gospel, kahit sa pinakamababaw na pag-unawa sa Ebanghelyo at dalhin ka niyang kay Kristo, sinagot ng Panginoon yung kaligtasan na hinihiling natin. Sige po. So, naniniwala ko ba kayo sa age of encounter? Well, hati ang marami, no? So, marami ang naniniwala dyan. Pero sa 1689 kasi na view, may special dealings ang Lord sa mga bata. And even John MacArthur and other theologians, yun yung kanilang ini-stand, age of accountability. Pero kasi pag naniwala ka kagad doon, ang tanong ko, hanggang kailan? Anong age? Pwede na yung hindi na siya accountable, no? Eh wala namang specific age sa scripture na sinabi, at the age of 3 or 2, itong bata na to ay paparusahan na ng Panginoon dahil sa kanyang kasalanan. So may special dealings ang Lord even sa mga special child, sa mga bata na alam natin na may special mercy ang Lord doon. Ay naniniwala tayo doon dahil mahabagin naman talaga ang Panginoon. Pero doon sa age of accountability na may tamang edad lang na ay hindi pa ako ganoon lalim pagdating doon sa usapin na yun. Pero kung tatanungin mo ako kung saan mapupunta ang sanggol pag namatay, Panginoon, problema ng Panginoon yun, hindi ko problema yung bagay na yun. Sige po. Sige po. Lalo na yung mga pinipilitan na sila iligtas dahil gumagana doon sila ng salita ng Diyos. Pero pag tinatanong nga, sabihin, nasaan ba ang Diyos mo? Sabi ko, nandito sa puso mo. Dahil, kaya ako masasabi ligtas ako dahil pinagdaw ko siya bilang Panginoon sarili kong tagapagligtas. Pag sila naman ang tinanong ko, sila daw yung tunay dahil ligtas sila dahil ang Diyos nila ay Jehovah daw. Tapos meron pa silang nag-ala siya. Kasi marami na akong sila lang daw ang ligtas. Kaya paano nila masasabi na ligtas nga sila sa kanilang pananampalataya. Okay po. Thank you po. Pag sa usapin ng salvation po talaga, dyan tayo dapat maging dogmatic. Kung sinabing dogmatic, dapat maging exclusive yung ating pananampalataya pagdating dyan. Hindi tayo naniniwala na lahat maliligtas. Walang ganun. Kasi kung lahat maliligtas, ano nga sabi ko? Sa mga Bible study natin yan, naku, patay tayo dyan. Dapat wala ng impyerno kung lahat ang may maliligtas. Pero ang reality, hindi lahat maliligtas. Ngayon, pag sinabi nito pong mga tao na to, bakit kami lang maliligtas? Ang laging tanong is, saan sa Bible o paano mo ipapaliwanag na ikaw nga iligtas? Sabi nyo po, ang gagawin sagot ay dahil si Christ nasa puso nyo, nanaan sa inyo at nag-repent at nag-believe kayo kay Christ. That's true. Pero ang pinakamainam na dapat na batayan is yung
pananampalataya ba nila ay na kay Kristo talaga. So, ngayon, doon naman sa usapin ng ala at kay Jehovah, mga ganyan, kasi magkaiba na tayo ng priority, ng authority. Sila, ang authority nila ay Quran. Pero tayo, ang authority natin ay Scripture. Naniniwala tayo 100% na ang Scripture ang inspired, infallible, inerrant Word of God. Kaya dito tayo magbabatay ng ating kaligtasan. Ngayon, sa mga JW, I think yun yung tinutukoy ninyo na mga hindi tayo naniniwala sa kanilang kaligtasan. Kasi dinidisregard nila yung ginawa ni Christ sa cross ng Kalbaryo dahil ang paniniwala nila na si Jehovah lang ang Diyos. So doon pa lang, distorted na agad yung view nila pagdating sa doctrine of God. Yung word na Jehovah is one of the names of God. Hindi lang siya, yun ang pangalan ng Panginoon. May Yahweh, na tinranslate sa Jehovah, Jehovah Jireh, Jehovah Jara. So napakadami niyan. Adonai, Elohim. So ngayon, hindi mo pwedeng sabihin na ito lang ang Diyos, ito lang ang tama. And let me tell you na yung ginagamit po nilang translation ng scripture, kaya nga dapat very rin tayo dito. Yung scripture na gamit po nila ay tinranslate lang yon ng isang tao. Just imagine, kung ako, kaya kong mag-translate. Pero ang tanong, tama ba yung translation na ginawa ko? Yung mga gamit yung scripture, yung KJV, yung ESV, NASB, or Tagalog, 50 people na mga scholars, 100 ang nagbuno ng kanilang oras para lang ma-compiled or ma-translate yung scripture na nakapit nyo. So again, hindi yun yung basihan, at ang basihan lagi ay kung ano yung sinasabi ng scripture. Kung nananampalataya ka na si Jesus lang ang tagapagligtas, that's true. And we don't believe na tayo lang po ang maliligtas ng mga Baptist. Wala po sa Bible yun. Ang maliligtas ay yung mananampalataya kay Christ at magsisisi sa kanyang mga kasalanan. Sige po. Last na po. Tapos, daw ang paggawa ng kasalanan. Tapos, ano yung kunin naman ang hindi mo ng tawad sa Panginoon. Tapos, pag-amin na naman gagawa ng kasalanan. Tapos, magsasawa ba ang Lord sa atin sa pag-amin ng tawad? Napakaganda pong tanong yan, no? Kasi yan ay reality sa buhay ng isang mananampalataya. Linawin ko lang, no? Ang isang Kristiyano, hindi po natin sinasabi na kapag Kristiyano ka na, hindi ka na makakagawa ng kasalanan. Walang sinless perfection here in this world. That is not attainable, from the word of Pastor Noel, but pursuable. Ibig sabihin, hindi mo man ma-attain ngayon, pero dapat pinupursu siya. Pursuable yung bagay na yun. Well, kung may kasalanan po, Kristiyano ka na, nahulog ka pa rin sa kasalanan, and I believe marami sa atin ganyan ang pinagdadaanan. Paano yun? Yung paulit-ulit na pagkahulog sa kasalanan, nagrepent ka na dun sa kasalanan na yun, pero later on, magagawa mo pa rin yung kasalanan na yun, magre-repent ka, and later on, and I tell you, hindi po magsasawa ang Panginoon. Ang sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive and cleanse us from all our unrighteousness. So kahit na, I tell you, huwag kang mapagod. Darating at darating ang panahon na yung kasalanan na yan is masasubdue mo yan, mamumortify mo yan, mapapatay mo yan sa pamamagitan ng pagtulong ng banal na Espiritu sa iyo. And tama yun. Huwag kang manlupaypay. Kapag nahulog ka sa kasalanan, huwag kang manlupaypay. Huwag kang mahulog sa sulok at magmukmok. Yan ay itatanim ng dyablo talaga sa iyo. O tignan mo na, ang galing mo pag nasa church ka, pero pag nandiyan ka sa inyo, nasa bahay ka, tingnan mo na, napakamakasalanan mo. Hindi napapakinggan ng Diyos yung mga panalangin mo. I tell you, bulong yan ng kaaway. Lumapit ka kay Kristo, humingi ka ng tawad. Papakinggan ka ng Diyos at patatawarin ka ng Diyos. Dahil yung namatay sa krus ay hindi nun kayang takpan yung ginawa ni Kristo. Ay hindi nun kayang takpan ng mga kasalanan na ginawa natin. Again, kaya nga namnamin natin yung mga inaawit natin. Grace that is greater than all our sins. Walang kasalanan ang hihigit sa biyaya ng Diyos. Sabi ng isang awit, our sins, they are many, but His mercies
more. So, tama yun. Tama po yun. Darating at darating sa point yun. Pero, ma-overcome at ma-overcome yan sa patuloy mong paghingi ng tawad sa Panginoon. And a bit of advice, pag magpipray tayo, huwag mong itago. Huwag mong itago sa Panginoon. Maging specific ka. Kung ano yung kasalanan na ginawa mo, maging specific ka doon. At tingin mo yung biyaya ng Diyos na talikuran yung bagay na yun. Hindi mo naman kailangan magtago sa Panginoon. Hindi naman niya ikukwento sa iba yan. Sabi doon, cast your burdens to the Lord. All your cares to the Lord. For He carried for you. So, alam ng Panginoon yung pinagdadaanan. I hope na nakatulong po yung sa Lord. Okay, so napakadami pa. Alam ko may mga tanong kayo na ina-articulate sa inyong mga isip na hindi niyo masabi. Don't hesitate po na lumapit sa akin or anyone na tingin niyo na makakatulong sa inyo para masagot yung mga tanong. Huwag po kayong mahiya. Ayan ay means ng Lord para sa atin, para lumago. So purihin natin ang Panginoon. Tayo po yung magtapos sa panalangin. Aming Diyos sa dakila at mapangyarihan sa lahat. Napakayaman ng iyong mga salita. At ito ay tunay na pagkain ng aming mga kaluluwa. We thank you, Lord, dahil alam namin that we are fragile, vulnerable kami, Panginoon, to do sins. Kaya naman we ask, Lord, your mercy and grace sa aming mga buhay. And salamat natapos namin yung pang-apat na marka ng isang malusog na membro. And I pray, Lord, na hindi lang ito maging isang karunungan sa amin, but ito'y maging practical, maging laman at dugo sa aming mga buhay. Magkaroon ito ng aplikasyon sa amin. At masumpungan mo nga po kami, Panginoon, na totoong may kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. I pray that this church that truly help us, Lord, na maging mas malusog pang iglesia, mas maging malalim pa na iglesia pagdating sa kaalaman sa Ebanghelyo. And nawawala kami ibang nalugod at maitaas kundi ang iyong banal na pangalan. We thank you and praise you sa pangalan ni Jesus. Ito yung aking dalangin. Amen.